Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Isang Huwebes ng umaga na naman, mga kapatid, kaibigan. Salamat sa Panginoon dahil Huwebes na naman. Kaya inanyayahan ko ang bawat isa sa inyo na makinig sa ating pagninilay sa mensahe ng Panginoon, na sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Hesukristo, ang ating matibay na pundasyon, ang The Solid Rock. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng pag-asa, ng lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa ating mga kapatid, kaibigan na naghahanap ng trabaho. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo ngayon ng may pananampalataya at pagtitiwala. Dinadala namin sa iyong harapan ang aming mga kapatid, kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng pangangailangan, nagbubukas ng mga pintuan at gumagabay sa bawat hakbang ng iyong mga anak. Panginoon Hesus, alam mo ang kanilang mga pangarap, pangamba at mga pangangailangan. Nakikita mo ang kanilang pagsisikap, pag-a-apply, paghihintay at mga pagkakataong sila ay nadidismaya. Hinihiling namin na palakasin mo ang kanilang loob sa mga sandaling tila mabagal ang sagot at mahirap ang proseso. Buksan mo po ang mga tamang oportunidad para sa kanila. Ihanda mo ang trabahong naaayon sa kanilang kakayahan, karanasan at layunin sa buhay. Dalhin mo sila sa lugar kung saan sila lalago, matututo at maging pagpapala sa iba. Ilayo mo sila sa mga trabahong magdadala ng kapahamakan, panlilinlang at kawalang ng kapayapaan. Bigyan mo sila ng karunungan sa bawat interview, sa paggawa ng resume, sa pagkikipag-usap at sa pagdidesisyon. Naway maging malinaw ang kanilang isip, matatag ang kanilang damdamin at puno ng tiwala sa kanilang mga puso. Alisin mo ang kaba, takot at pag-aalinlangan. Palitan mo ito ng kapayapaan at lakas ng loob. Panginoon, sa mga pagkakataong sila ay nakakaramdam ng panghihina dahil sa paulit-ulit na pagtanggi, yakapin mo sila ng iyong pagmamahal. Ipaalala mo sa kanila na ang kanilang halaga ay hindi nasusukat sa trabaho o posisyon, kundi sa pagiging anak mo. Ang bawat hindi pa ngayon ay maaaring daan sa mas mabuting plano mo. Pagpalain mo rin ang kanilang pamilya habang naghihintay sila. Magbigay ka ng sapat na pangangailangan araw-araw. Buksan mo ang mga pintuan ng biyaya at tulong sa tamang panahon. At kapag dumating na ang trabahong iyon, inilaan, turuan mo silang maging tapat, masipag, mapagpakumbaba at may takot sa iyo. Naway gamitin nila ang kanilang trabaho hindi lamang para sa kanilang sarili,
kundi upang makatulong sa pamilya at maging pagpapala sa kapwa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na ikaw ay kumikilos kahit hindi pa namin nakikita. Ikaw ang Diyos ng tamang panahon at walang imposible sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ng Huwebes, mga kaibigan ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Lumang Tipan, sa mga awit, Kabanata 46, talatang 1. Ito ang sinasabi, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklulo sa oras ng kagipitan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Ang Diyos natin ay kanlungan. Yun po ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga, mga kaibigan, mga kapatid. Ang Diyos natin ay kanlungan. Sa mundong puno ng kaguluhan, mga pagsubok at mga alalahanin, napakahalaga na malaman natin may isang matibay na kanlungan na hindi kailanman guguho. Ang Diyos, mga kaibigan, siya ang ating takbuhan sa oras ng takot, sa oras ng lungkot, sa oras ng pangamba at kahinaan. Kapag ang lahat ay tila bumabagsak sa ating paligid, ang presensya ng Diyos ang nanatiling matatag at tiyak. Siya ang kublihan, mga kaibigan, mga kapatid, ng bawat pusong sugatan at pagod. Sinasabi sa awit 46, talatang 1, na ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklulo sa oras ng kagipitan. Napakagandang paalala ito sa atin, mga kaibigan. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Kapag tayo'y pinanghihinaan ng loob, no? Maaari tayong lumapit sa Diyos. Kapag ang isip natin ay magulo, no? Magulo ang isip natin, siguro sa mga problema, sa mga karamdaman, di ba? Naguguluhan tayo. Pero siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, mga kaibigan ko. Kapag tayo'y mahina, siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos bilang kanlungan, mga kaibigan ko kay Kristo, ay nangangahulugang sa Kanya tayo ay ligtas. Maaring may unos sa ating buhay, mga problema sa pamilya, kakulangan sa pera, o sakit sa katawan, pagkabigo sa trabaho, o sugat sa damdamin. Ngunit, mga kaibigan, kapatid, kapag nasa piling tayo ng Panginoon, may kapanatagan tayong mararanasan. Hindi man agad mawala ang problema. Oo, hindi mawala agad ang problema. Pero nagbibigay siya ng lakas upang malampasan natin ito. O tingnan natin, di ba? Napakalaking problema yung pagtaas ng ating mga gasolina. Pero unti-unti, no? Bumabalik, bumababa. Di ba? Kumikilos ang banal na espiritu para sa kanyang mga anak. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang walang nang makakaunawa sa atin. May mga luha tayong lihim na ibinubuhos at mga panalangin nating tahimik na sinasambit. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, mga kaibigan, nakikita ng Diyos
ang bawat patak ng luha at naririnig niya ang bawat buntong hininga. Dahil siya ang Diyos, no? Siya ang Diyos na malapit sa mga pusong wasak at handang yumakap sa mga sugatan. Kapag ang tao ay bumigo sa atin, mga kapatid, ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ay nanatiling tapat. Kapag ang kaibigan ay lumayo, no? Ang Diyos ay nanatiling malapit sa atin. Kapag ang pintuan ay nagsara, ang Diyos ay gumagawa ng bagong daan. Siya ang ating sandigan na hindi kailanman bibitiw. Ang pagiging kanlungan ng Diyos ay hindi lamang para sa panahon ng problema. Siya rin ang ating tahanan sa araw-araw. Sa Kanya tayo humuhugot ng pag-asa sa umaga, lakas sa tanghali, at kapayapaan sa gabi. Sa bawat hakbang natin, kasama natin siya. Sa bawat laban, siya ang ating kakampi. Sa bawat pangarap, siya ang ating gabay. Kaya kapatid, kaibigan, kung ikaw man ay pagod, no? Pagod ka na, sugatan, o nalilito ngayon, lumapit ka sa Diyos, kaibigan. Lumapit ka sa Diyos. Manalangin ka. Ibuhos mo sa Kanya ang iyong nararamdaman. Hindi Kanya itataboy, kaibigan. Sa halip, tatanggapin Kanya ang buong pagmamahal. Sa piling niya may pahinga, may kagalingan, at may bagong pag-asa. Tandaan mo, kaibigan, ang mundo ay maaaring magbago. Ang tao ay maaaring magkulang. Ngunit, kaibigan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, siya ngayon, at siya magpakailanman sa ating kanlungan. Kaya huwag tayong matakot, kaibigan. Huwag mawalan ng pag-asa. Sa Diyos tayo ligtas. Sa Diyos tayo matatag. At sa Diyos tayo nagtatagumpay. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong kabutihan, pag-ibig at katapatan sa buong oras na kami ay nagdidibusyon. Salamat sa iyong salita na nagbigay liwanag sa aming isipan, sa aming lakas, sa aming puso, at pag-asa sa aming buhay. Tunay ngang ikaw ang Diyos na hindi nagsasawang gumabay at magpala sa iyong mga anak. Panginoong Hesus, habang kami ay magtatapos, dalangin namin na samahan mo kami sa aming mga gawain sa bawat hakbang ng aming mga buhay. Ingatan mo kami sa anumang kapahamakan, sa anumang sakit at panganib. Patuloy mo kaming balutin ng iyong banal na presensya at kapayapaan. Naway ang mga aral na ito na aming natanggap ay manatili sa aming puso at maisabuhay sa araw-araw. Turuan mo kaming magmahal, magpatawad, magtiwala at sumunod sa iyong kalooban. Gawin mo kaming ilaw sa aming tahanan at sa aming trabaho, sa aming komunidad at saan man kami dahil dalhin ng buhay. Pinakakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang mga aming plano at mga suliranin. Ikaw po ang mangunguna sa amin. Kung may kabigatan man kaming dala, ikaw ang magbigay ginhawa. Kung may takot man sa aming puso, ikaw ang magbibigay ng tapang. Kung may kakulangan man kami, ikaw ang magkaloob ng sapat na biyaya. Pagpalain mo rin ang bawat pamilya na naririto, nakikinig, ng bawat tahanan
at ang bawat kapatid na nangangailangan ng iyong tulong. Hipuin mo ang may karamdaman, O Diyos. Palakasin mo ang nanghihina at pasiglahin mo ang nawawalan ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sapagkat alam naming hindi ito nagtatapos ang iyong pagkilos, kundi patuloy kang gagawa ng mabuti sa aming buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat sa pangkapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.